Dalay ko na Ginoo sa lain usab nga opportunity for us to hear His Word as we continue with our theme for the month, when relationship collides. Padayon kita nining taknaa sa mga pag-isgot may tungod gayod sa pag-resolve og conflict, and this time Jesus principles. Kang Jesus gyud nga prinsipyo. Unsay gingon ni Jesus may tungod sa pag-resolve og conflict? Unsa iyang teaching? Labi na gayod diha sa sulod or fellow Christian, fellow believer. Ang atong text, "If your brother sins against you, go and show him his fault just between the two of you. If he listens to you, you have won your brother over. But if he will not listen, take one or two others along, so that every matter may be established by the testimony of 2 or 3 witnesses. If he refuses to listen to them, tell it to the church, and if he refuses to listen even to the church, treat him as you would pagan or a tax collector." Hindi nga text puno kaayo sa pagtununan mahitungod sa pag-resolve og conflict diha gayod within the body of Christ. Importante gid kaayo kini sa pagkinabuhi sa iglesia. Diha sa Biblia makita nimo many lessons, references nga nagdeal sa pag-resolve og mga conflict. Tinuod gayod nga ang threat nga tinud-anay sa iglesia kinig yung butanga. Dako kay nig hulga sa iglesia. How to deal with conflict mao importante. There is right way and wrong way to resolve conflict. Muna ning tagnaa si Jesus gyud nag-lay down hatag og right nga pamaagi sa tanan nga klase nga conflict sa atong kinabuhi. Family, individual, opisina, church. Kini gyud ang i-outline ni Jesus nga this is the first move nga angay buhaton, the right way. Kay daghay mga wrong way na uban mo ignore lang sa issue, usang uban mo withdraw, na uban magpahipi lang, magpadaplin lang or leave the church. Mo nang dili maayo nga mga response diha sa pag-resolve og conflict. Tanon to ang instruction ni Jesus about this, and if we do this way, kung ato ning tumanon gayod, makita nato nga ang mga conflict nga mahitabo sa atong kinabuhi is a learning process o kini mo resulta nga mutubo ng both parties. Nado spiritual growth diha sa mga nagbingkil-bingkil sa iglesia. Una nga prinsipyo ni Jesus gitawag ni og private confrontation. Private confrontation. Ingon diha sa atong text sa ibasa ganiha, go. If your brother sins against you, go. Kanang command nga go diha. Aksyon gidayon, lakaw dayon. Lakaw, go personally. Adto gidayon personal, face to face or man to man or one on one. Mo nang kini nga mga prinsipyo ni Jesus, lisod gyud kaayo. Bisag ako na mga panahon nga wa gid nako ni matuman usab. Kining go personally. Tan-aw na to pag maayo. Kinsay mo go? Kinsay mo adto katubang na hurt o gi-hurt? When ang conflict is a fact, diya sa iglesia or bisag sa it is a fact. It's either people will hurt you or you will hurt people. Tinuod yun na. Mo nang pangutanon, kinsay mo go? Katubang nasakit or katong nagsakit. Si Jesus naghatag kanato pod og related ani nga text diha sa Matthew 5:23 to 24. Ingon siya diha, "Therefore, if you are offering your gift at the altar and there remember that your brother has something against you, leave your gift there in front of the altar. First, go and be reconciled to your brother. Then come and offer your gift." Kini makita nato nga tanaw nimo nang duha, murag either ikaw ang injured party or ikaw ang naka-injured. Puros mo maghimog pamaagi nga go, initiate og way nga to set out to make it right. Ang duha gyud dili kay kadto lang na grabihan or kadto pong nakasakit. Ang duha gyud ang injured party or ang naka-injure maoy mag-initiate og process nga gitawag nato og restoration and reconciliation. Ang duha gyud mo nang it's really hard, but this is the only way. Lisod kaayo, labi nag ikaw ang na-offend, ikaw ang nasakitan, ikaw ang gipasakitan. Daghang dili gustoan nga prinsipyo nga gihatag ni Jesus. Bisag ako eksperyensya nga daghang pugog nasakitan nga tao. Labi na kaniadto nagwalik og kapa, daghang nasakitan. Wa pud na ako sila maadto. Bisag mga friends nako nga close sa una, nahimong nasuko kanako. Og kaagi po ko og ako po'y na gi-hurt, gisakit pag maayo. I was wrong, gipagkasala, gi-accused,
niya na mga harsh words no nga imong ma-experiencehan. Unang it's hard no labi na ikaw, labi na presko pa nahitabo. Unya ing dinhi go personally lisod kaayo. Pero it's the only way. Mao gina ang pamaagi ni Kristo. Nga bisag ikaw ang nasakitan adto, no? If your brother sins against you, go. Bisag ikaw ang gikulata, no, adto kagyud. Go, make restoration. No one enjoys confrontation, makita nato na we don't like it nga ikonfronta ta. Mao gina ang iyahang gihatag nga pamaagi. Kay kung dili sa lain gyud usahay mo adto. Kung dili ta mo go personally, ang mahitabo kasagaran gyud mao ni mahitabo nga ang uban didto gyud mugo ngadto sa iyang mga friends. Go to other people in the church or sa iyang mga friend nga i-brought out ni nga isyu nga usahay mo katag na noon unya mahimong gossip na kay talk about it sa usa ka tawo nga wala diha nahimo ng gossip. There is the other way. Napagay way nga lain. Karong panahon na uso na pud ni didto pud ta sa Facebook, social media no mo pagawas sa atong mga kasuko sa usa ka tawo. Facebook no ug mas dako pa noon ang coverage kay entire world will know. Makahibaw ang tibuok kalibutan. Kay pwede po na i-copy paste nga di mo wala pod ang imong gisulti diha og imong gipagawas. Mo nang lisod kaayo kung dili ta sa way ni Jesus Christ. Go personally no mo nay unang ingon ni Jesus. And second is go promptly. It means nga do it as soon as possible. Dali no ayog dugaya or else the issue will get even worse. Mas mo grabe ang problema kung dugayon pagyud nga mo simmer no mo escalate og moadto na ta out of hand na sa scriptural process. Munang we have to deal it, resolve quickly. Munang diha ni Jesus ganiha nga leave your gift kung ikaw naghalad diri mo hatag sa imong tayo biya isa na pagkigsauli sa biya isa na ang imong pagsimba to sa resolve sa unang go promptly nga dili kinahanglan mo dugay tungod kay if we choose not to deal with it promptly makita nato nga we are opening the door to bitterness. Nag-abri ta og way nga mo adto sa bitterness. Unya pag nay bitterness mo abri po na ang bitterness sa door sa resentment. Anay mga resentment unya mo abri pod ang resentment ngadto sa hatred nanay kasuko and the devil ang yawa na ang nang idaog. The devil has won. Onay kuyaw. Unang quick go promptly then go purposely. Na ay purpose. Og ang purpose gayod nga atong tanawon, the goal is restoration and reconciliation. Ang imong pag-adto isa ra gyud ang goal, restoration and reconciliation. Dili vengeance, dili punishment, dili vindication or to embarrass, no? Or moadto ka kay i-prove nimo nga tama ka. Dili na ang goal kung moadto ka. Ayon na lagad to kung mao na imong goal, restoration and reconciliation. It's about relationship. Nganong mao man gina ang goal tungod kay una to stay right with God. Halad ka, simba ka, nya na kay gihambin nga kaaway or kasuko, ayon na simba kay you are not right with God. Munang kamaturan nga you cannot stay right with God unless you keep right with others. Muna ingon diha, leave your gift kay sayang lang imong pagsimba kung naa kay gihambin diha nga mga conflict, bitterness, resentment. Sayang no, dili madawat ang atong pagsimba kay naa na mga butanga. Munang stay right with God no. Sa paghimo natong reconciliation it means we are staying right with God. Sa usahay man gud tungod sa atong self-righteousness pagtuo nato nga okay man mi sa Ginoo. Pero tan-awa ra gud na kay conflict dili gid ka okay ana sa Ginoo sa kamaturan. Imo ra gid nangunauna. Second nganong mo pursue kita og restoration and reconciliation tungod kay relationship is very important to God. Mao kini importante gid sa Ginoo relationship. If you read the whole Bible, it's all about relationship. It's all about restoration of relationship sa tao o sa Ginoo. Basaha ang Bible. It's all about rending and mending relationship. Getting man back into his relationship with God. Mao nang importante gid kay na sa Ginoo. Angay gid ta mo pursue og reconciliation and restoration. And also, nganong pursue gid ta og reconciliation because to protect the unity of the body. Delikado gyud mao yung niha ang threat diha sa body. Ang greatest hindrance sa mga ministry, ang greatest hindrance sa evangelism, ang greatest hindrance sa revival is not pornography, it's not gays or abortions. It's the issue of conflict resolution. Mao gina ang kamaturan. Mo nang it is protecting the fellowship, ang gyud pursue ang reconciliation. Nga ang tao i-restore gyud to effective functioning member. Nga epektibong mo function gyud nga
membro. And also to protect the unity of the body, also to protect the dignity of the individual. Ma-restore, kaya kung dili ma-restore, makatag, mahimo na noong isyu, dako na, maguba na ang dignidad noon sa tao. Ngunang mga rason nga nung makig-reconcile kita. Dagko kayo nga rason. Ikaupat nga private confrontation, principle ni Jesus, not only go purposely, but also go peacefully. Ephesians 4:2-3. Ingon diha, be completely humble and gentle, be patient, bearing with one another in love. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Kini nga text, nagapadayag yun nga kung pursutag reconciliation, kalinaw yun ang atong approach. It is peace. Unang una diha nga gihisgot diha is be humble, paubos gayud. Sa pag-seek na tog peace, kalinaw, seek tag reconciliation, be reminded nga ang ugat sa kasagaran gyud nga conflict, it is selfishness. Nya pride, kining I trouble, no? Makadamage sa relationship mo, lahi ko, ingani gyud ko. Mo nang be reminded nga mo nay hindran sa reconciliation. O kung dili ta mo humble, wa gilaing remedy niya na, no? Unya, consider also that some people diya sa mga conflict, dili gyud mo angkon nga sila ang mali. Kasagaran mo gini, kapila na gyud ko nagka-witness o kanang mag-mediate og mga naay conflict. Why mo angkon gyud? Di gyud mo angkon. Why mo paubos? Di gyud ma-resolve ang mga conflict. Unang consider nga naay mga tawo nga never see any side but only ang ilahang side lang. Never admit that they are wrong and never think nga possibly they can hurt someone. Mo nang paubos. Because mo niyang usahay tinuod sa kinabuhi nga sometimes the issue is not who is right but who will make it right. Og magsigitag away kung kinsay tama, kinsa may way magpaubos, no? Wa gyud magpapildi ani. This is not about to win an argument or to prove someone is wrong, not to fight. The point is restoring fellowship, restoring relationship. Maunay sintro diha. Not only be humble but also be patient. Ingon diha sa text nga be humble and gentle, be patient. Kinahanglan yung pasensya kung kita mangita og peace. Mo nang ang patience mag-create kay usay hot kay ta mo kuan gidayon ang patience man good muhatag og space sa Ginoo. You are allowing God nga mo intervene diha, no, mo work sa pag-redeem sa relationship. Mo na importante kayo sa pag-resolve mga conflict. Let God usahay gyud kita advance kay itong mga nahuna nga mao ni ang mahitabo, mao ni ang dangatan, nawa na atong pagtuo sa Ginoo nga siya maghimo niya na. Let God, kung kinsa man ang naka-offend, ang Ginoo na mo balo sa ana. Siya mo punish pud niya na. It's not about vengeance and punishment. Mo nang daghang kitag mga worries mahitungod sa pag-resolve conflict. Patient is allowing God to make nga mag-create siya space to work diya sa atong mga conflict. Mo nang be patient. Kinahanglan gyud nato ang pasensya and it needs faith. Nga itugyan sa tanan ng Ginoo. Nga bisag irong ka, sige lang, kawas ra bang gid gihapon na ang tinuod. Paala na diha og gikuan ka, kuan gid ka nga wa ka na sayo pero ang kuna na lang, no? Ingon pa ni Brother Jim, pasaylo ako sa imong sala sa among Bible study pud mahitungod niya na. Pasayloan lang ko sa imong sala para mahuman ang kaani, di pud maayo, masukog samot. Una, be patient, let God nga muhimo nini. And not only nga be patient diha sa Ephesians 4 but also be loving. Bear one another in love through the bond of peace. Be loving. Resolve lovingly. Loving yun ang atong approach. Ug makita nato sa atong text sa Matthew 18 nga sa ubos niya na ang parable sa unmerciful servant nga naisulugon nga nakautang unya dako kayang utang gipasaylo sa amo pero katong sulugon nga napoy nakautang sa iya ha gamay ra kayo wa niya pasaylo gipakulong niya. Unmerciful servant. Ang amo ang Ginoo gi-forgive kanita sa kadako sa tong sala. Unsa kaha no kining sala nga di man ay makamatay sa to gamay ra man kaayo nga nahimo sa atong isig katao. Forgiveness ang mensahe diha sa Matthew 18 gikan sa 25 nga diin ipadayag yun nga andam kita mo forgive, andam kita mo pasaylo. Resolve lovingly nga attitude of forgiveness rather than usahay kining mingon ta nga righteous indignation kanang naa daw tama nga kasuko, no? Kung ingana do not bother to go, di ayo na kadto kung ingana ang tumong, no? Mo nang resolve lovingly,
dugang ana kung ikaw nagsik gyud og peace diha sa pag-resolve og conflict. Make observations, no, not accusations. Kasagaran gyud sa conflict nga madungog kanang mag-witness ka, ikaw manggod niya, mao manggod na kay accusation ba. Make observations, not accusations. Address the action rather than the person's character. It's the action, no? It's not the person. Mo nang dancing around the issue, name calling, dredging on the past, dili effective nga resolution. Makapasamot noon sa sitwasyon. No? Makita na mo ang mga kasagaran diadto sa barangay ni samot noon kung dili maayo pagdala niini. Unang make observation not accusation. We must separate the person from the action. Unya get the facts with gentleness. Say pakuan maginato ang unsa gyud ang nahitabo with gentleness. Naay kasagaran gyud nga mga conflict abi na sa mag-asawa wala gyud nagkasinabtanay. No, misunderstanding ba mo nang say iko na to ang fact pero with gentleness gyud na. Then part sa be loving sa pag-solve conflict is take time to listen. Ingon diha sa James 1:9, slow to speak. Mas daghan ang paminaw kaysa daghan ang sulti. Sa higod kita makig-argue pating paspasan nato sulti nga wa pagana siya kahuman na natay giplano dayon nga mag-formulate dayon no og mga ibalos mas maayo give fully yourself to listen. Ihatag tanan no. Do not interrupt no mo na kasagaran nga magkuan sa paghimog mga pag-reconcile is tungod ra pod sa kanang pagtinubagay. Mo nang take time to listen, slow to speak. Mo na mga loving mga way to resolve conflict. Adto ta sa ikaduha, kung di gid mada sa private confrontation, kung sa ingon ni Jesus, kung di mata sa private na ikaduha nga prinsipo na gihatag si Jesus. Peer counsel. Diya sa verse 16, sunod sa verse 15, if he will not listen, kundi siya maminaw, take one or two others along so that every matter may be established by the testimony of 2 or 3 witnesses. Pag di makaya one-on-one, man-to-man, yung diha, take some witnesses. Dala og mga witnesses. O ang mga witnesses din dili nimo mga higala. Dapat dili mga higala. Dapat impartial, no? Dili pabor sa imuha. Nya dapat pod kasaligan og mature gyud nga imuhang pilion nga mahimong witness. Kay mao ni delikado kay gi-brought up naman sa higher nga group, yadto na sa labas wala na sa personal. So mahimo usahay nga kun dili kasaligan ang imuhang gipili nga mag-witness, mahimong gossip. Mudako na noon kay ipamalita na noon sa uban kay di kasaligan. Take some witnesses kana mga trustworthy and objective people, dili mga divisive people pod kay maatulan po ka og witness nga dili gyud ga pursue peace, magsamot noon ang problema. Mo nang take some witnesses. Wa nagpasuot katabangan siya or i-offend siya kun dili ang tuyo nini nga naay maminaw sa both sides unya maka-observe sa entire process sa reconciliation. Kini mga nagpaminaw lang gyud, mas makatabang gayud kung maayo gini sila nga mga witnesses. Kung di gyud makaya, adto ta sa ikatulo nga gihatag ni Jesus. Pag di makaya is Paris consciousness. Ingon diha sa text, if you cease to listen to them, mas dako-dako na gini, tell it to the church. Ingon diha, take it to the church. Sa Jesus wa naghatag gyud og specific nga pamaagi how to take this matter to the entire church. Wa nagpasabot nga kung gidala para maduot siya, dili. Kung idala na to sa church, mas daghan pa ma-enlist nga mga tao nga mahimong mag-pray, maghimog pamaagi nga ma-reconcile mong duha. Wanang bring it to the church. Ang goal is reconciliation ug mutabang gyud ang entire church. Kaya ang church, dili gina gusto og naay mga pagbingkil-bingkil, naay mga conflict diha sa sulod sa iglesia. Mo nang enlist a larger group, mao ang church to pray and to encourage. Mo nang ikatulo. And lastly, kung di gid makaya, mao na ni ang last partial connection. Sa 17a, ingon diha, if he refuses to listen even to the church, treat him as you would a pagan or a tax collector. Restricted connection. But pasabot nga dili na gyud nimo siya matreat nga brother or sister. Kay di naman siya musubay sa prinsipyo sa Ginoo. Lahi naman gyud prinsipyo po diya hang gi-follow. Unang treat him as Gentile or tax collector, murabag treat him as he is outside the flock. He is outside. Wala nagpasabot kini nga mahimo na siyang di na ka mahigog masayaha. Kundili
Si Jesus love man niya ang mga the Gentile o mga tax collector. Kini nga pamaagi nga itreat nato sila as Gentile or outside the flock, it means nga we start loving that person nga kinahanglan sa i-brought back into the fold. Ana ang katuyuan. Nga di pa suri iduot siya, ikuan siya nga wa na ka no, separate na ka nini nga flock, dili kundi i-treat siya nga kinahanglan gyud kaayo og love pareha sa pagkinahanglan sa mga outside sa flock nga gusto gid nato isila i-restore no back into the fold, into the kingdom. Mao na ang last nga prinsipyo nga gi-lay down ni Jesus Christ. Mao kini ang mga butang nga iyang gipaklaro kanato. It's his way of dealing with conflict in the body of Christ. Og kung mo-follow lang kita no niini, mahimo gyud nga walay makapugong sa church sa iyahang pagtubo, paghimo sa ministry ug mabungahon gayud tungod kay wala gyud mga babag. Ug makita gid nato nga kana nga mga butang sa iglesia silent na siya nga cause nganong ang church dili gyud nagmauswagon, dili effective nga naga-minister tungod kay naay mga silently nahimong silent lang no, naay mga disagreement, may mga dili pag-uyunay, unaanay mga gihambin no nga mga dili maayo nga feeling mo nang gamayng dikil alsap dayon. Mo nang importante gid kaayo sa itong pagkinabuhi sa iglesia kini mga butang nga labi na gayud sa kinatibuk-an nga when relationship collide ang ato yung kadangpan mao gyud ang pamaagi sa Ginoo. Dili gyud ang atong mga emosyon ug dili gyud ang atong kaugalingon nga mga tinguha kundi unsa giingon ni Jesus, unsa giingon sa kinatibuk-an sa Biblia, makasiguro kita nga magmadaogon kita. Mahimo gayud nga magmalampuson ug mabungahon ang atong pagkinabuhi sa iglesia. Magampo ta